Isang bagitong mekaniko na naisibahagi ang magiging journey ng buhay ko sa pamamagitan ng pagbablog. Matagal-tagal na nga rin pala nung huling vlog natin. Marami nang nangyari at nagbago. Medyo naging busy nga lang pala tayo sa personal na buhay dahil may mga responsibilidad na tayo na dapat nating unahin. At ayun na nga, medyo makulimlim nga pala yung panahon ngayon dahil may bagyo sa mga oras na to. Pagdasal na lang po natin yung mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo. At mabalik nga pala tayo sa topic. Dito ay pinaparada ko na nga pala yung sasakyan. At kung napansin nyo, sasakyan nga pala yung gamit natin ngayon dahil may bagyo at baka maulanan tayo. Tulad nga ng sinabi ko, napakarami nang nagbago. Lalong lalo na dito sa Jigen Auto Depot. At kung mapapansin nyo guys, bagong pintura nga pala ito. Mamaya na nga pala yung kwento. Rekta trabaho na tayo. Sa part na to ay inihahanda na nga pala namin yung mga tools na dadalhin namin dahil may back job kaming gagawin. Bago nga pala kami umalis, isang kaway muna nga pala kay Master Glenn at kay Mervin. At ayun na nga, sa part nga pala na to ay humingi kami ng panggas kay Mamay. At si Boss Jeff nga pala yung kasama kong pupunta at magre-rescue. Sa part na to ay pupunta nga pala kami sa bahay ng pagre-rescuehan namin at gamit namin itong kolong-kolong. Sa mga hindi pa nga pala nakakakilala kay Boss Jeff, siya nga pala yung technician na dating naka-duty sa Cantaba na na-rotate dito sa Arayat. At si Boss Art naman ang naka-duty ngayon doon. At mabalik nga pala tayo sa topic. Ito nga pala yung sinasabi kong sasakyan na backjob. Pinapaalala ko lang sa inyo guys na hindi porket backjob ang trabaho ay mali na agad dito. Minsan may mga bagay lang talaga tayong nakakaligtaan at hindi napapansin. Ganyan talaga ang buhay ng isang mekaniko. Yung washer nga lang pala sa drain plug ang problema ng sasakyan na to. Hindi nga lang pala lapat yung washer sa drain plug kaya nag-cause ng pagtulo ng langis. At sa part nga pala na to ay agad naming dinala sa shop yung sasakyan para maiayos at mailapat ng mabuti yung kanyang drain plug. Lost thread na nga pala yung dating drain plug ng sasakyan na ito. Kaya ipinamachine shop namin at ni-retread yung kanyang oil pan. Dahil na-retread na yung kanyang drain plug, asahan na rin natin na mag-oversize tayo ng drain bolt. Mabalik nga pala tayo sa washer ng drain plug. Bakal nga pala na washer yung inilagay dito, hindi tanso at hindi rin aluminum. Sa part nga pala na to ay naiayos na namin yung kanyang problema. Nasalina na nga rin pala namin na langis itong sasakyan at dino-double check na namin kung may tutulo pa o wala na. Sa mga ganitong senaryo nga pala o pagkakataon, pinakamainam gawin ay i-explain ng mahinahon sa customer kung bakit nangyari yung mga ganun. At habang inoobserbahan nga pala namin yung adventure, pasyalan nga pala muna natin yung mga kasama natin na si Mervin at si Master Glenn na kasalukuyang nagbe-brake cleaning. Kasama niya nga pala dito si Christian. At mabalik nga pala tayo sa adventure na backjob. Sa part na to ay naihatid na nga pala namin yung sasakyan. Tulad nga ng sinabi ko guys, sa mga ganitong pagkakataon o senaryo, ang pinakamainam gawin ay kausapin ng mahinahon ng customer at ipaliwanag ng mabuti kung bakit nangyari yung mga ganon dahil hindi lahat ng customer ay maalam sa mga ganitong bagay. At sa part nga pala na to ay pabalik na kami sa shop. At pagbalik namin sa shop ay agad ko napansin ang mga Christmas light na to na nagpapaalala na malapit na nga pala ang Pasko. Siyempre kapag malapit na ang Pasko, kambal nga pala nito ay ang salitang 13-month pay at bonus. At pagpasok mo nga pala sa office namin ay bubungad sa iyo yung napakagandang Christmas light at Christmas tree. At siyempre pati yung mga nasa dinding ay hindi papahuli. Maya-maya nga pala ay may mga estudyanteng dumating. Magkakandak lang daw sila ng konting interview about sa automotive. Automotive student nga pala yung mga batang to. Sa Dabsu main campus nga pala sila nag-aaral sa Bacolor, Pampanga. Kung hindi ako nagkakamali, mga second year students pa lang sila. Speaking of interview, sa part na to ay in-explain na nga pala ni Master Glenn kung paano yung flow ng trabaho dito sa shop. Kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Mga protocols, safety checks at iba pa. At natanong nga pala ng isang estudyante kung ano daw yung pinakamahirap na trabaho. At kung ako naman yung tatanungin, ang pinakamahirap na trabaho bilang isang mekaniko ay ang pagto-troubleshooting. Mapa-mechanical man ito, electrical at iba pa. Unlike sa mga basic problem na alam mo na agad yung gagawin kasi alam mo na agad yung sira. At pagkatapos nga pala ng interview, nag-request nga pala ang mga estudyanteng to na magpapapicture daw sila. At ayun na nga, pagkatapos magpa-picture ng mga estudyante, sasabit na nga pala namin itong 27-point safety check. Sa part na to ay pinagtatalunan pa namin kung saan namin isasabit. At syempre majority dito na lang. Pagkatapos nga pala namin maisabit itong tarpaulin na to, minamap naman ito ni Boss Jeff. Kinakarwash niya daw yung sasakyan. At maya-maya nga pala may customer na dumating. Hyundai Accent yung kanyang sasakyan. Change oil lang yung trabaho sa sasakyan na to kaya napakadali lang. At ayun na nga, pagkatapos namin ma-change oil itong sasakyan na to ay agad na rin itong umalis. Bali hanggang dito na lang siguro guys. See you next vlog.